PBBM, matapang na. Yeah, pero bago natin ituloy, sandali, ipaparinig ko sa inyo. Ito naman ang bunga ng independent foreign policy ni Pangulong Marcos. Ito rin ang bunga ng kanyang mga biyahe sa labas ng bansa. Yung ASEAN Summit, APEC Summit, at lahat ng mga travel kasi na-identify sa buong mundo ang kanyang leadership. Nirecognize ng business community at ng mga head of state ang kanyang pagiging Pangulo at ginagawa sa Pilipinas. Yun ho yung epektong kanyang ginagawa. Okay? At ito ho yung pagpapatunay. Si Congressman Arne Teves, nasa NBI na kagabi pa. Diyan natulog sa headquarters ng NBI. Ngayong umaga, dadali na siya sa Muntinlupa. Kasi doon daw ikukulong sa New Bilibid Muntinlupa. Okay? Kahit na under trial pa siya kasi mahigpit po ang seguridad dyan. Mayaman yan, ma-influensya yan. So ayaw ng NBI na maistorbo sila dyan sa pasakan ng headquarters. Kaya dadalhin sa NBI, sa New Bilibid Prison ngayong umaga. At ito po ang statement at paliwanag ni Pangulong Marcos Jr. Nangyari itong malaking development na ito after 2 years na si Teves ay nagtatago sa Timor-Leste. Ay sinabi ng Pangulo, yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Timor-Leste official doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, doon po nagkaroon ng liwanag at sinabi na sa kanya ng opisyalis ng Timor-Leste na i-deport na, isusurrender na ng kanilang bansa sa Philippine government si dating Congressman Teves. At ito yung nangyari. At ito na yung binabalita ni Pangulong Marcos. Kasama ito sa accomplishment at development tapang ng Pangulo, panindigan kung ano ang rule of law. Ito na yun. Representative Arne Teves is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Gusmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur. That Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Gusmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arne Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arne Teves to face justice. Ayun. Napakalinaw. Ayan hindi lang sa issue ng business, national security at iba pa ang naging epekto at positibo ng ASEAN Summit, biyahe ng Pangulo ng 2 araw sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa yan sa mga major accomplishment. Kung inyong magugunita, mahigit na 2 taon. Pa-relax si Teves sa Timor-Leste dahil siya protektado ng gobyernong yun. Itong gobyerno doon, protektado siya. At atin din pong magugunita na itong si Arne Teves ay napakarami pong kuda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakarami po niyang mga pinagsasasabi laban sa ating Pangulo. Mga issue na kung ano-ano ang kanyang chinichismis. Kaya pa kayang gawin ngayon ni Arne yan? Katulad na lang sa pagkondena sa 20 pesos per kilo ng bigas na ngayon ay naisa katuparan na ng ating Pangulo. Gusto ko pong ipaalala lamang sa inyo kung ano ang ginawa ni Arne Teves noong ito'y nasa Timor-Leste. At ito po ay naglabas pa nga ng kanyang sariling SONA noong kasabayan din ng SONA ng ating Pangulo. O ngayon Arne Teves, magsosona si PBBM. Makapag-SONA ka pa kaya katulad nito? Araw mga palangga at aking mga kababayan. Para sa akin, ito ang totoong SONA. Ano ang ibig sabihin ng SONA? State of the Nation Address. Ito ang totoong kalagayan ng ating bansa ngayon. Sa tingin ko lang naman po, no? So, depende na sa inyo kung ano rin sa tingin nyo.
Hanggang ngayon, mahal pa rin ang bigas. Kaya't marami tayong maganda at nagiging resulta. Makikita ninyo yung, halimbawa, yung bigas. Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo, na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Tumaas ng 2 piso kada kilo ang presyo ng well-milled rice kumpara nitong nakaraang linggo base sa monitoring ng Agriculture Department. Sa ngayon, sabi ng DA, malabo pa raw na bumaba sa 27 pesos kada kilo ang presyuhan tulad ng layunin ng Rice Tarification Law. Patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, taliwas sa mga kwento nila sa paghina ng inflation. Ang patuloy na pagmahal ng gasolina, diesel, at ibang produktong petrolyo. May big-time oil price hike ang ilang kumpanya bukas. 2 pesos and 60 centavos ang magiging taas presyo sa kada litro ng gasolina ng Shell, Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas. Mas marami ang nagugutom at mas mahirap ang buhay ng karamihan taliwas sa mga datos at salaysay ng mga opisyal na maganda lamang pakinggan. Mas mahal na ang presyo ng kuryente ngayon. Pati bilang ng krimen, tumataas na rin. Mas delikado na ang buhay ngayon kaysa sa dati. Mas dumadami ang cybercrime, scam, droga at iba pa. Mas marami na rin ang inaangkat na mga produkto nagbibigay patunay na walang improvement ang ating produksyon sa agrikultura. At lalo itong hindi sapat sa pangangailangan ng ating bansa. The Philippine rice imports in 2022 reached 3.79 million metric tons based on the latest data of the Bureau of Plant Industry or BPI. This is double of the import's arrival in 2019 when the rice tarification law was started to implement. Still continue importing substantial volumes po ng bigas. Yung presyo po niyan, most likely tataas din yan. Pati nga tourism sites natin, inaangkat na rin. Nakita nyo ba yung sa Love Philippines? Pati tourism site natin, hindi sa atin, inangkat natin galing sa ibang bansa. Kinuha lang sa internet. Gumawa tayo ng Maharlika Fund. Kahit ang utang ng ating bansa ay lumobo na sa 14.1 trillion. The Maharlika Investment Fund Bill is being signed into law by President Ferdinand Marcos Jr. Thank you. Ang ibig sabihin po nito, ang bawat Pilipino ay may utang na nagkakahalagang 113,000 pesos bawat isa pagkapanganak niya pa lang. Ang Maharlika Fund po ay delikado at mas nakakadagdag pa sa inflation. Ibig sabihin, mas lalo pang tataas ang presyo ng mga bilihin kung tumaas ang inflation. Sa kabila ng pagsasabi na nagkukulang tayo sa pondo, kaya pinaaambag natin ang mga pulis at sundalo para sa kanilang retirement. Ang ating gobyerno ay nagsasayang ng pondo para sa Love Philippines slogan at PAGCOR logo at sa mga iba't ibang bagay na hindi naman karapat-dapat. Sana inayos na lang ang operasyon ng airports at immigration para mas gugustuhin ng mga turista na bumiyahe kaysa magpalit ng slogan. Dahil dito, mababa ang moral ng ating mga kapulisan at iba pang uniformed personnel. Ang sama ng kalagayan ng ating turismo dahil sa airport pa lang, bad experience na. Ang daming Pilipinong inaapi ng ating gobyerno sa ating sariling bansa. Pinakamalinaw na ehemplo nito ay si General Bantag at ako si Congressman Arnie Teves at ang aking pamilya. Pati ang aking mga empleyado na haras din at naapi. Marami pang political families na di kakampi ng eleksyon ang inaapi rin. Sina Governor Manuel Mamba ng Cagayan, Vice Mayor Pando Mudyasan ng Maimbong Sulu, ilang membro ng pamilyang Mangudadatu at marami pang iba. Ano na ang nangyari sa hustisya sa ating bansa? May mga nahahatulan na kahit wala pang investigasyon. Sa Negros, may mastermind na at 99% solved na daw ang kaso kahit wala pang investigasyon. Philippine Justice Secretary Jesus Crispin Remulla on Friday announced the arrest of one of the masterminds in the March 4 killing of former Negros Oriental Governor Roel Digamo and 8 others. There's a breakthrough, it's 99% solved. The Digamo case is 99%
solved. Kabaliktaran naman nito ang Pogo sa Las Piñas. Bakit daw kakasuhan kung wala namang ebidensya? Tumuloy po sila at ngayon marami hong nakabinbin na hindi ma-file na kaso sapagkat wala namang ebidensya na kompleto. Napawalang sala at may release order agad from DOJ kahit wala pang investigasyon. Namamayagpag ang Pogo at ang daming nagsulputan na online casino na mayroon pang online sabong. Legal na ba ito? Sa Negros, walang due process pero no question sa pag-raid. Samantalang sa Las Piñas, naghahanap si SOJ ng due process sa isa isinagawang pag-raid. Sa kaso ng anak ni SOJ, ang bilis na pawalang sala habang ang daming may kaso na nakakulong pa rin na di pa nalilitis ang mga kaso. Ang daming mga opisyal na questionable ang mga ginagawa pero nananatili pa rin sa pwesto. Example, si Abalos. Sabi niya, identified na ang mga suspect sa Digamo case. Yun pala, nag-recant na lahat. Ito lang message ko sa mastermind. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung sino ka. Papangalanan ko na, pangalan nito. Ang pangalan ng mastermind, demonyo. Si Remulla, nagsabi na may 5 tao na sumakay sa helicopter, idagdag pa natin yung piloto. 6 lahat ang sumakay sa 5-seater na helicopter. Ito ay obvious na pagsisinungaling dahil never talaga pwede mag-overload ng kahit anong sasakyang panghimpapawid. Bakit hindi po ito napupuna ni President BBM? Kami ay nagtatanong, sino ba talaga ito si Bibot Nolan? Ano ang talagang ugat ng pagsasamahan nila ni Lam at BBM? Ano ang kanilang ginagawa? Kainuman ba nila ito? Barkada? Ano pa ang kanilang ibang ginagawa? Kumusta ang ating healthcare sa bansa? Para sa akin, hindi pa rin maganda. Ang karamihan ay hirap magpagamot at lalong hirap makabili ng gamot, maintenance at vitamins. Kahit tubig, hindi lahat ng Pilipino ay may supply ng tubig sa kanilang bahay. Ang dami sa ating mga kababayan kailangan bang mag-igib. Sa dinami-dami ng tubig sa Pilipinas, hirap pa rin ang ating bansa at ating mga kababayan na masuplayan ng tama at malinis na supply ng tubig. Ang lagay ng korupsyon ay mas lalo nang lumalala. Alam na ito ng karamihan at di ko na kailangan pang ipaliwanag. Tuloy pa rin ang tongpats, nadagdagan pa ang taripa, smuggling at di karapat-dapat na deals ng mga kumpanya na pag-ari ng mga opisyal. Example nito, Prime Media Holdings at ABS-CBN. Balik tayo sa korupsyon. Nagreklamo na dito si Mayor Benjamin Magalong. I start talking about traditional politics. I start talking about corruption and its direct correlation with poverty. And when I start doing that, they also start looking at their cell phones. Nakakalungkot. Nothing have we heard from our legislators that they are willing to give up their pork barrels. Hintayin natin kung anong sasabihin ng ating mga magigiting na legislators. At sa nabalitaan ko, 370 na mahigit ang pumirma ng Manifesto of Support sa kanyang reklamo against corruption. Ngayon nga, parang 600 and counting na ang pumirma. Itong korupsyon na ito ay sobrang masama. Bakit? Isipin nyo, 1 milyon lang na ninakaw sa ating gobyerno. Kung binili natin ang gamot yon at pinamigay sa ating mga mahihirap na kababayan, ang dami-dami ng gamot nun. Hindi lang milyon po ang nawawala sa ating bansa through corruption. Bilyon-bilyon po. Lastly, alam nyo ba na ang 2023 GAA or GAA ay illegal? General Appropriations Act. Dahil labag ito sa ating saligang batas, particularly Article 14, Section 5, na nagsasaad na dapat edukasyon ang may pinakamataas na budget. Sa 2023 General Appropriations Act, pinakamataas ang budget ng DPWH. Magkano kaya dito ang nalaan sa rack netting? Alam niyo ba yung rack netting? Ito yung proyekto na sa napag-alaman ko, 10% lang ang totoong puhunan sa cost na nakalagay. Sa kabuuan, para sa akin, bagsak ang grado ng ating bansa. Hindi maganda ang kalagayan ng ating bansa at karamihan sa ating mga kapatid na mga Pilipino.
Yun lang po, ito po ay ang kalagayan ng ating bansa sa tingin ko po. Ewan ko lang kung anong tingin nyo, sinishare ko lang ang aking tingin sa totoong kalagayan ng ating bansa. That's why ang tawag ko dito, the real SONA. Ngayon ka magkukuda, Arnie Tevez. Ngayon mo sabihin yan na nasa bilibid ka. Ngayon mo sabihin yan sa harapan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mo sabihin yan. Kaya DOJ Secretary Boying Remulla at kay dating DILG Secretary Benhar Abalos. Ngayon mo sabihin yan. Ngayon ka magmatapang. Ngayon ka magkukuda, di ba? Ay, nako talaga. Tapos na mga maliligayang araw ni Tevez. Kaya nga po itong si Tevez ay nagkanda iyak-iyak na doon po sa presko ng NBI. Actually, dapat nga hindi na pinag-presko niyan. Dapat nga hindi na yan iniharap pa sa media ng NBI. Parang binigyan ng platform ni NBI director. Ano ba pangalan to? Nakalimutan ko yung pangalan. Dapat hindi niya na binigyan ng platform si Tevez para parang fake news ang datingan nitong si Tevez no? Parang mga nag-fake news pa doon kaya po para sa akin pangit pag mga ganun, parang alam niyo yung parang merong kinikilingan pa yung NBI, parang porke VIP, dating kongresista, parang binigyan nila na masyado ng platform at ginawang espesyal. Hindi ako doon sa ginawa ng NBI na yun. Pindudahan niya na parang korap yung gobyernong yun dahil nga sa pinuproteksyonan, maraming pera itong si Tevez, parang gano'n ang dating. Pa-relax-relax. Pero dahil nga po sa magandang relasyon at kinausap ng Pangulo, nag-commit na po yung opisyalis ng Timor-Leste na ito-turn over nila. At ang mga dahilan ay nagiging threat na raw sa national security ng kanilang bansa si Tevez. So ayun, yan ang positive. Parte yan ng paninindigan ng Philippine government under President Marcos na kahit saang bansa magtago ang mga Pilipinong may kaso o wanted, may warrant of arrest sa Pilipinas, paiirali ng matibay na relasyon ng Pangulong Marcos sa international community para makatulong. Kaya napakahalaga sa business, national security, internal, external security, ang pakikipagrelasyon ni Pangulong Marcos. Kaya nagsasabing weak leader si Presidente, mahinang Presidente si BBM, maling-mali po kayo. Malambot, mahina. Ano ibig sabihin? Malambot siya, mabait siya, ibig sabihin, nandun na tayo, talagang mabait siya. Pero yung seryosong trabaho, pag kinakailangan, yan na yan. Totoo naman, na may, talaga, mabait talaga si PBBM, yun ang marami pong nagpapatotoo niya, na napakabait ni PBBM. Pero, di ba, nitong nakaraang kanyang podcast with Katunying, sabi nga niya, kailangan siguro na medyo maging mabagsik siya at kailangan niya na kumbaga maging stricto sa kanyang mga gabinete, sa kanyang mga tauhan. At yan nga po ay kumbaga pinakita niya the next days lang, pinakita niya ang kanyang pangil, ang kanyang clause. At pinakita niya talaga na ako ang masusunod, hindi kayo nagtatrabaho ng maayos, mabagal kayo kumilos, sibak. Diba? Sinibak niya yung mga mababagal kumilos at mga hindi po mapapakinabangan at mga nananabutahe sa kanyang gobyerno. Diba? Yung sinasabihan nila ng weak, sinasabihan nila ng tamad, sinasabihan nila ng mabagal. Si PBBM mabilis kumilos, mabilis umaksyon. Yung mga tauhan mababagal. Pero hindi totoong weak si PBBM. Si Kibulok, si Digong, si Tevez. Mga napakulong na. Yan pa ba yung weak sa inyo? Si Tevez, nahuli, nandito na sa Pilipinas. Natulog sa NBI headquarters kagabi. Ngayong umaga, inulitin ko, ililipat niya sa New Bilibid Prison. Kasi sabi ng NBI Director Santiago, mas gusto nila na sa New Bilibid Prison makulong at doon ikukulong si Arnolfo Tevez, former congressman ng 3rd District ng Negros. By the way, kahapon,
kausap ko sa television si Mayor at Congressman-elect Janice Digamo, yung asawa ni Governor Digamo yung namatay. At alam mo ba, isa sa mga Tebes ang kanyang kalaban doon sa 3rd District ng Negros, tinalo niya. Siya yung congressman ngayon. Yung 3rd District, yan ang dating kinakatawan ni Tebes, pero siya ay tinanggal kasi nga ho dito sa mga kaso. So, si Mayor Digamo, asawa ni Governor Digamo, mayor siya hanggang June 30, mula July, siya na ho yung 3rd District Congressman ng Negros. So, panalo siya sa eleksyon, panalo rin dito siya sa development na ito, kaya kahapon na-interview ko sa television, kung napanood nyo, tuwan-tuwa siya. Pasalamat din sa akin kasi madalas ko ni-interviewan before. Sa tulong ng gobyerno, media, nakukuha niya dahan-dahan ang katarungan sa pagkamatay ng asawa niya. Kahit hindi pa guilty, magta-try pa lang, pero nandito na under Philippine law, Philippine authority, si Arnie Tevez. Kasi nga, nakakulong na sa NBI. Walang nagawa ang mga abogado at kung sino-sino. Wala ring nagawa ang kanyang salapi o kayamanan, influensya at anuman. No one is above the law ng ibabaw. Because tumatapang na at patuloy na tatapang yan si Pangulong Ferdinand Marcos. Suportahan natin. God is good all the time. At totoo po yan, kung meron man pong tao na masaya sa pagkakahuli ni Arnie Tevez at pagkakabalik dito sa Pilipinas ay walang iba yan kung hindi si Mayor Janice Digamo. Talagang si Mayor Janice, Congressman-elect, ay talaga pong ano siya, kumbaga talagang hindi niya po tinigilan itong kaso na ito. Every month, umaattend sila ng hearing sa Maynila. At talagang ano po, naghahanap siya ng hustisya para sa kanyang asawa at sa mga naagrabyado at mga nadamay po dito sa Pamplona. Alam nyo talagang si Mayor Janice deserving talaga nito na maging kongresista at hindi tumigil sa kanyang kumbaga political career kasi po nasimulan ni Gobroel Nakita ko yung mga ginawa ni Gobroel nung siya ay sumakabilang buhay. Naku, napakaraming nagmamahal kay Gobroel. Talagang mga nanay, lola, ate, kuya, lahat ay tumatangis at lumuluha dahil po sa pagkawala ng ama ng Negros Oriental. Mahal na mahal siya. Napakasipag ni Gobroel. Biruin nyo, Sabado yun nung nangyari yung Pamplona na yon. Sabado po yun. Nag-overtime si Gobroel Digamo para lang po makapagsilbi sa ating mga kababayan sa Negros. Kayang-kayang gawin niya ni Mayor Janice Digamo. At nakikita kong ginagawa naman talaga. Kasama ng buong team ni Mayor Janice, yung team Digamo, sila Vice Mayor Alvin Truita, Galik Truita ng Dawin, at Mayor Fritz Diaz, ang mga Sagarbaria. Talagang serbisyo publiko talaga tong mga taong ito at inuuna po ang kapakanan ng ating mga kababayan sa Negros. Kaya po tama lamang na si Arnie Tevez ay nasibak po as kongresista ng 3rd District ng Negros Oriental. Naging caretaker si House Speaker Martin Romualdez at eventually ay ngayon po ay nanalo si Mayor Janice Digamo para po maging kongresista ng 3rd District. So napakaganda po ng magiging kumbaga kalagayan ng mga taga 3rd District kasi po wala na po yung perwisyo. Wala na po yung kinakatakutan nila kaya hindi sila makapamuhay ng mapayapa. Nandoon na po si Mayor Janice na magsisilbi para sa ating mga kababayan. So ngayon, nakita naman natin na si Arnie Tevez ay iyakin. Si Arnie Tevez ay nalulungkot daw kasi makukulong na siya. Tama lang po yun, di ba? Tama lang po yun at wala po talagang kumbaga makakatakbot, makakapagtago ng matagal sa kamay ng batas. Talagang mahuhuli ka. Merong matagal, merong mabilis. Katulad nun, meron ako nakita after 30 years ng pagtatago, may mga kasong non-bailable nahuhuli. Meron ako nakita nasa Maynila yata yung nahuli. Nakita ko sa isang balita, 16 years nagtago, nahuli pa rin. So si Arnie Tevez, mahuhuli. So si si Harry Roque, malay natin, di ba? Sooner or later mahuli din. Pati na si Bantag. So
kailangan po talaga lahat ay maiharap sa hustisya. Kailangan po talaga lahat ay mabigyan ng hustisya at yan po ay trabaho ng gobyerno. Kung ginagawa man po ng gobyerno ang kanyang trabaho, dapat po talaga nating suportahan at wag po nating batikusin pa. Kasi kapag tayo po ang nalagay sa alanganin, wala naman pong ibang tutulong sa atin kung hindi ang gobyerno. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Thank you po sa napakagandang video ni Sir Mike Abe na ating nireaction na. Maraming salamat po. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Paki-follow, subscribe at suportahan po natin ang ating Sir Mike Abe na talaga namang ito po'y walang fake news at lahat po ng kanyang mga binabalita at binablog ay makatotohanan, may pinanghuhugutan at facts talaga ang kanya pong binibigay sa atin. Salamat po!